Mga best, alam nyo ba nagluto si Tito Wen ng napakasarap na tinolang manok sa freshly harvested na upo at dahon ng sili. At sa pagluluto nga nito, samahan nyo ko at sabay-sabay nating lutuin ito. Para naman, from my table to your table. Sarap nito guys, promise, tinan nyo naman. Sabaw pa lang, ulam na. Kaya naman, let's cook! So guys, ito nga yung mga gagamitin natin. Freshly harvested na dahon ng sili. Ayan, pinutol ko na lang yan sa sanga. At yung mga maliliit na sili ay isasama natin. Ito na nga rin yung ating freshly harvested na upo, bilog na upo. Alam nyo ba guys, manamis-tamis to. Ang sarap nito. Talaga namang mai-inlove ka sa sarap. Yes! Ayan, so nakita nyo. Ayan, halika na. Gawin na natin yung mga ingredients at tayo ay magigisa na. Excited na rin ako guys. Tingnan nyo naman. Sobrang sarap niyan. Promise. Ayan. Tingnan nyo yung mga siling maliliit. Alam nyo ba? Napaka-anghang niyan. At ito na rin yung ating minarinate na chicken. Minarinate ko yan sa Magic Sarap at sa patis at durog na paminta. Ito na rin yung ating luya, bawang, at onion. At syempre, lagyan natin yan ng corn kernel para mas masarap. O diba, yung pagka-marinate ko sa chicken, napaka cool. Sarap niyan guys. Malasang malasa. Ayan, halika na. Gawin na natin ang ating ingredients. Yes! Sarap yung sili, oh. Tingnan mo naman. At ang aking upo. My lela. Sobrang sarap niyan. Alam nyo guys, excited na ako. Kaya, halina kayo, samahan nyo na ako at babaltanan natin ang upo na ito. At hihimayin na rin natin ang talbos na ito ng sili. And yes, sasama ko nga yung mga bubot na yan na sili. At alam nyo ba, kahit bubot yan ay napaka-anghang. Yes. At halika na, dito ay magigisa natin. Ayan, ilalagay muna natin ang ating ginger na minins ko. Why minins ko yan ng ganyan? Dahil kasama ko yan nakakainin. Pag ako nagtitinola, gusto ko ay kain lahat. Pati mga ingredients, walang itatapon. Ayan, mainit na ang ating oil. Palagay nga natin ang ginger. Pwede na rin natin ang lagay ang garlic na sinap lang natin ng ganyan. At isunod na rin natin ang ating onion. Yes. Ayan, pa slightly brown lang natin bago natin ilagay yung ating chicken. Bango. Wow. Alam nyo guys, naswertehan ko yung luya, no? Sa sobrang ganda niya, wala akong balak bumili ng luya dahil marami pa akong luya. Nabili ko tuloy siya kasi alam nyo bakit? Ang ganda-ganda niya. Siya ay young ginger. Yung tipong pang iskabeche. Kaya na-attract ako sa kanya at bumili nga ako ng marami. Tamang-tama, kailangan ko rin ng maraming luya dahil nilalaga ko siya kasama ng tanglad. At kung para saan yun, i-discuss ko rin yun sa inyo sa ibang video. Napakaganda rin po ng benepisyo nun. So ayan, ganyan na yung texture ng ating ingredients. Pwede na natin ilagay yung ating marinated naman na chicken. Binarinate ko lang po yan sa ginisa mix at durog na paminta. Ilagay na natin dyan. Ayan, so isang kutsa lang po natin. At pagkatapos na natin haluin, ilay lang natin ng ganyan para magkaroon ng frying texture ang kanilang outer. Ayan. Gusto ko po talaga, pag ako ay nagluluto ng mga ganito, bago ko lagyan ng sabaw, kailangan may frying texture yung kanilang surface, no? Para additional lasa po yun. Additional sarap. So, ayan, medyo i-flatten po natin
para yung lahat ng wings ay magkukulay fried. Hindi naman kailangan i-fry na fry. Kailangan lang magkaroon ng frying texture yung side. Ayan, baliktarin naman natin. So, yung frying texture na gusto nating ma-achieve guys ay ganito. Nakikita ko sa inyo. Kasi may nag-comment, ate ano yung frying texture? So, ganito po yung ibig sabihin ng frying texture. Yung surface po ng skin or ng meat ay mayroong ganyan na kulay. Ayan. So, babalik na rin po natin yan at kailangan natin, gusto natin, both sides ay ganun ang kulay. Ayan. Nakakadagdag po yan sa sarap at napakabango nga. At pag ako ay nagluluto ng tinola guys, no? Kahit sa sinampalukan, ayoko ng kulay puti yung sabaw, no? Tapos puro bitchin ang lasa. Gusto ko talaga yung lasang sangkot siya. So nakita nyo, ayan. Then haluin na natin. At yung ating ingredients, nakita nyo talagang fry na siya. So ito yung hitsura niya ating ingredients, oh, o diba? And then now, hinaan natin yung apoy dahil lumalakas. At pwede na nga natin ngayon ilagay itong ating chicken cubes. Ayan. At maglalagay nga rin tayo ng corn kernel. Isasama natin ang sabaw. Isunod na natin itong ating upo. Ayan. Ayan. At matapos nga natin ilagay ang ating upo, ay lagyan na natin ng patis. No measurement po ito. Kayo na lang po ang magtansya. At maglalagay nga din po ako dito ng konting durog na paminta. Optional po yan. Kung gusto nyo maglagay, maglagay kayo. Pero kung ayaw nyo, nasa sa inyo po yon. And then, maglalagay pa ako ng additional na ginisa mix. Kunti na lang dahil may marination na po yun. Maglalagay na nga rin ako dito ng sugar to balance the taste. Kunti lang. And then, hahaluin ko po para mag-incorporate yung mga ingredients na ating inilagay. At pagkatapos po nating haluin ito, lalagyan na po natin ng sabaw at tatakpan na natin ang pressure cooker. At lulutuin natin yan ng 10 minutes. Ayan guys, dahil ang chicken natin ay 1 kilo lang naman, maglalagay tayo ng 500 ml na water. Huwag nating masyadong lagyan ng maraming sabaw dahil mawawala naman ng lasa ang ating ulam. Pagkatapos nga nating lagay ng sabaw, haluin lang natin once again. Ayan. At yung gulay natin na dahon ng sili at green na sili, mamaya po natin yon ilalagay once na naluto na po yan. Kasi pag sinabay natin yan dito, masyado silang ma-overcook. Ang upo ay medyo matagal po yung maluto. So, inilagay na po natin yung upo kasama ng chicken sa pag-pressure cooker dahil medyo matagal pong maluto yung upo. Ayan. So, okay lang pong isama yan sa pressure cooker. Pero yung dahon ng sili, dahil yun po ay madali lang maluto, mamaya po natin yun ilalagay once na naluto na ang ating chicken. Ayan. Ayan, takpan na po natin ang ating pressure cooker. Natin na ito ay okay siya at itong dalawa na to ay very tight, no? Para maiwasan ang explosion sa pressure cooker. Ang pressure cooker, like what I always say, napaka-helpful po niya na gamitin sa kitchen, pero delikado rin po yan kung tayo ay medyo careless na gumamit. So, kaya make it sure na safe tayo sa ating paggagamit, no? So, i-check mo nang mabuti bago natin laksan ng apoy.
So, ayan, dahil na-check na natin mabuti, ilagay na natin ang apoy sa maximum heat. And the moment na magsisil na yan, ibababa na natin sa medium heat hanggang umabot ng 10 minutes and that's finally cooked. At pwede na natin i-cool down yan pagkatapos ng 10 minutes. At saka natin ilalagay yung additional natin na dahon ng sili at sili na green. So, dyan lang kayo, samahan nyo ako para makita nyo pa rin ang outcome at ang sarap ng ating niluluto na tinolang chicken sa freshly harvest na upo at corn kernel. So, ayan guys, nagsisisil na ang ating pressure cooker and from now onwards, magka-count na tayo ng 10 minutes. And yan, ayan, naka 10 minutes na nga po tayo at pwede na po nating patayin ang ating pressure cooker at wag po natin munang bubuksan para maiwasan ang pagka-enjoyed natin dahil mag-i-explode po yan, no? I-cool down po muna natin at kung tayo naman ay nagmamadali, gusto na natin kaagad mabuksan dahil nagugutom na tayo, so ang pamamaraan po ay ituturo ko na rin sa inyo. So, para po mabilis yan mag-cool down, itatapat nyo po yan, dalhin nyo po ng dahan-dahan sa lababo at itapat nyo po sa faucet. At ito po ay iaangat nyo ng ganyan. Ganyan po, oh. Ganyan. Habang itinatapat nyo po sa gripo. Ayan po yung isang pamamaraan na mabilis magpa-cool down sa pressure cooker. Dahil pag hindi nyo po ginanyan, it will take about 30 minutes bago pa mag-cool down ang ating pressure cooker. Yes. So, lahat po ay may pamamaraan ha, para sa madali ang procedure. Ayan. Pwede rin pong ganito na hindi nyo na itapat sa faucet. But this will take time a little bit. Kung sa faucet ay 2 minutes lang, so, pag ganito po naman, ay tatagal din ng mga 5 to 10 minutes bago siya mag-cool down. Ayan. Ayan, at maya-maya nga po ay bubuksan na natin yan. At ilalagay naman natin yung sili na dahon. So, ayan guys, finally ay nag-cool down na ang ating tinola. Ang ganda ng ating tinola. Look at this. At ang sabaw, ito ang ating gustong ma-achieve. At this time nga ay ilalagay na natin ang ating dahon ng sili. Hindi na natin kailangan pang buhayin ang apoy dahil yan po ay bagong kulo lang at maluluto na yan dyan sa init niyan. Ayan. Hindi rin naman maganda na overcook ang dahon ng sili kasi yung kanyang benefits ay nag-evaporate. At yan nga po ay pwede na tayong kumain. Ayan. At meron na nga tayong picture. Napakasarap na chicken tinola sa freshly harvested na upo. Ayan, tingnan nyo naman ang dahon ng sili. Sarap. Focus mo. Delicious. Ayan. At with sweet corn. Ayan, sarap. Look at this, sabaw pa lang. Ito yung ulam na sabaw pa lang. Nakakainlove na. Thanks everyone for watching. Ayan. At ang sarap nga ng ulam natin. Ayan, so sana ay panoorin nyo ang full video. At from my table to your table. Ayan. Picture. Thanks everyone for watching. At kung ikaw nga ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga video na ating i-upload. Please leave your comment para kayo ay mabalikan ko and share the video. I love you all guys, and this Tita Wena always saying, don't forget to keep loving one another. Happy Sunday. Bye. God bless.